Anak, mag-iingat ka sa mga naririto. Iba ang kutob ko. Kapag ganitong nakikipiesta tayo, dapat alerto ka sa paligid. Naman, ang gaganda ng mga babae dito. Wala ho yan. Kumain na lang kayo. Tumigil ka. Nakakita ka lang ng mga babae, biglang ganyan na naman ang style mo. Bakit ho ba? Ano magagawa nyo? Salapitin ako ng chicks. Nasa ibang lugar tayo, kaya tigilan mo nga yung mga ganyan mong estilo, Ben, ha? Umayos ka. Kayo ba taga rito, boy? Nako mag-iingat kayo. Bakit naman ho, Manong? Kayo ba taga rito rin? Hindi rin, pero kilala ko na ang mga taga rito, kaya ako sa inyo. Umalis na kayo bago pa magdilim. Lalo na't hindi kayo pamilyar dito. Dahil sa madalas ako nandito, kaya alam ko na ang mga kaganapan dito kapag sumasapit ang gabi. Napaisip ako sa sinabi ng matandang lalaki. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba dahil tama ito. Parang iba nga ang pakiramdam namin, ganun din si Mama. Parang iba ang tingin ng mga tao sa amin. Hindi kasi nakarating ang kausap ni Mama na sabay daw silang makikifiesta, kaya tuloy kami lang dalawa ang nagpunta sa lugar na hindi naman namin kabisado. Ma, tayo na po. Umuwi na tayo. O bakit? Hindi ba't ikaw nga ang ayaw umuwi? Bakit ngayon biglang atat na atat ka? Basta ho tayo na, Ma. Kumain ba kayo? Bitawan nyo na yan. Tignan mo tong bata na to. Kumakain pa ako eh. Ano bang nangyayari sa'yo, Ben, ha? Tara na ho, Ma. Huwag na kayong maraming tanong pa. May nakausap akong lalaki kanina dito. Kaya kailangan na nating umalis. Nagmamadali kong hinila si Mama para makaalis na kami. Mabilis kaming sumakay sa isang tricycle na napadaan. Nagulat pa nga ang driver at napatanong kung saan daw ba kami galing. Tumingin pa ito sa paligid. Kaya pati tuloy ako ay napalingon na rin. Nakita ko pa kung paano kong titigan ng masama ng babaeng lumapit at kumausap sa amin ni Mama kanina. Ano pa bang tinitignan mo dyan, Ben, ha? Isama mo na kaya yung babaeng yan, ha? Nang hindi ka titig ng titig dyan. Si Mama naman? Masama ho bang tignan ko yung babae? Para naman kayong kuwan eh. Anong kwan? Sumakay ka na nga? Kunwari ka pa. Halata namang type na type mo. Grabe naman kayo sa akin, Ma. Naku! Halika na nga, Manong. Ito kasing anak ko, maarte pa. Si Mama talaga. Tayo na ho, Manong. Natatawa naman si Mama nang tumabi ako sa kanya. At pinaandar na nga ni Manong ang tricycle niya, kaya nakaalis kami agad doon sa lugar. Tahimik lang ako sa buong biyahe. Iniisip ko kasi ang matandang lalaking nakausap namin. Para kasing may laman ang mga sinabi ng tindero. Buntong hininga na lang ang nagawa ko para maalis na sa aking isip yun. Ang lalim nun, anak ha. Ano bang iniisip mo? Napabuntong hininga ka pa. Wala ho, yung matanda lang kanina. Kasi, bakit kaya ganun ang salita niya? Hayaan mo na yun, anak. Baka yun lang ang trip ng matandang yun. Bakit pati itong tricycle driver, iba rin ang sinasabi? Parang may alam din sila sa mga naninirahan dun eh. Itanong na lang natin mamaya pag naroon na tayo sa atin. Maliwanag ba? Opo, Ma. Teka, nabusog ba kayo kanina? Madami ka ba nakain? Hindi ako kumain. Dahil may pakiramdam ako na iba. Tulad na lang din ang sinabi ng matanda. Kunwari lang ako na hindi ko alam, pero may kutob na rin ako. Sa bahay na lang natin pag-usapan yun, Ma. Malapit naman na tayo eh. Tsaka, wag nyo na nga kausapin si Aling Fe. Tuloy napunta pa tayo dun. Wala naman tayong kilala. Ang hilig nyo kasi sa mga fiestahan eh. Akala mo naman siya hindi. Hindi nga ba't niyaya na kitang umuwi dahil maraming dalaga, ayaw mo pa. Ikaw talaga. Nagbibiro lang naman yung tao eh. Baka batok naman kayo sa akin, Ma. Mamaya na nga ho yan. Malapit na tayo. Matapos ang ilang minuto ay nakauwi na nga kami sa bahay. Pansin ko na titig pa rin ang driver ng tricycle. Kaya kinausap ko na siya. Para kasing may gusto siyang sabihin kanina pa. Kaya tinanong ko at yun nga ang sinabi niya. Kung nag-uwi daw ba kami ng pagkain. Wala ho. Teka nga.
Ma, nag-uwi ka ba ng pagkain? Ano ka mo? Bakit ba sumisigaw ka ha? Hindi ka lumapit. Anong tinatanong mo? Ang sabi ko po, baka lang ka ako nag-uwi ka ng pagkain mula doon sa pinuntahan natin. Hindi Hindi nga ako kumain dun, di ba? Baka ikaw. Baka nagbulsa ka pa ng lumpia dyan. Ma naman, seryoso ako nagtatanong eh. O bakit? Seryoso din naman ako sumagot sa'yo Napakamot na lang ng ulo ang driver dahil sa sagutan namin ni Mama. Hanggang sa nagpaalam na ito pagkatapos kong abutan ng bayad. Todo paalala pa nga ito sa akin na mag-ingat kami ni Mama at baka raw nasundan kami ng mga yon. Pero wala naman siyang binanggit kung sino ang kanyang tinutukoy. Hanggang sa tawagin na ako ni Mama, kaya pumasok na rin ako sa loob ng aming bahay. Oh, ano pa sinabi ng tsuper sa'yo? Bakit daw ba? Ha anak? Naguguluhan nga rin ako, May. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante ay okay lang tayong dalawa. Oo nga pala, Ma. Kilala niyo ba talaga si Aling Fe? Bakit wala siya dun? Di ba nga siya pa ang nagyaya sa inyo? Hindi ko nga rin alam anak Pero parang nakita ko nga siya kanina dun sa piyestahan. Ho? Saan? Tsaka bakit hindi niyo nilapitan? Hindi rin naman niya ako nilapitan Hindi ako sigurado anak. Basta hayaan na nga natin yun. Tulungan mo na nga ako dito. Mukhang uulan pa yata Ilang oras ang lumipas ay biglaan ang pagbuhos ng malakas na ulan. Hapon pa lang pero ang dilim na ng kalangitan sanhi ng malakas na pag-ulan. Pero kahit ganun ay malakas pa rin ang pakiramdam ko. Inutusan ako ni Mama na takpan ng tuwalya ang salamin namin dahil baka raw kumidlat at tamaan ito. Bago ko patakpan ang salamin, tinignan ko muna ang sarili ko. Nakita ko na naman ang maputi kong buhok at maputlang balat. Kaya palagi akong may suot na sombrero kada lalabas ng bahay, lalo kapag bababa ng bayan. Suot ko rin palagi ang jacket para itago ang itsura ng balat ko. Hindi katulad ng balat ni Mama na normal ang kulay, pero may mahaba at puti rin siyang buhok. Isang gabunan ang aking ama. Nakuha ko ang lahi nila. Mabuting gabunan na aswang ang papa ko. Nahawahan niya rin si Mama kaya nagkaganon ang kulay ng kanyang buhok. Marami na nga nagtatanong kung bakit daw ganon ang itsura namin, pero ang laging sagot ni Mama ay nasa lahi lang namin. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay may kasama kami sa loob ng bahay ni Mama. Pansin ko na parang wala namang kakaibang nararamdaman si Mama, kaya hindi ko na lang binanggit sa kanya. Ma? Oh, naisara mo na ba ang mga bintana dyan? Yung salamin, natakpan mo na? Opo, Ma. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang natatae Masakit ba ang tiyan mo? Mama naman, yung bibig nyo. Maupo na nga lang kayo dyan. Lagi na lang ako napapansin nyo Ayos lang ako dito sa pwesto ko. Gusto mo bang magkape? Ipagtitimpla kita. Sige po. Nang tumayo si Mama papunta sa kusina, napatingin ako sa paligid. Ramdam ko na may nakamasid sa akin, kaya hindi ako nagsayang ng oras. Alam ko may kasama kami dito. Sino ka at bakit mo kami sinundan? Wala kaming kasalanan sa'yo, kaya umalis ka dito. Anak, may kausap ka ba dyan? Ano bang sinasabi mo Sandali at matatapos na to. Wala ho, Ma. Ano lang ho, kumakanta lang ako, Ma. Kita mo nang umuulan, kumakanta ka pa. Bata ka talaga, oo. Subok lang naman ho yun. Oh, ito na yung kape mo. Mainit Alam mo kanina parang may kausap ka talaga. Sino naman ho ang kakausapin ko, Ma? Wala ho yun. Tiningnan ako ni Mama nang hindi kumbinsido sa sinasabi ko. Pinakiramdaman ko ang buong bahay at nakahinga ako ng maayos nang wala nang isang presensya sa loob ng aming bahay. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Mag-uumaga na nang tumila ito kaya napasarap ang tulog ko. Nagising na lang ako sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay.
Kaya tumayo na ako para tingnan kung ano ang dahilan ng pinagmumula ng tunog. Ma, ano ba kayo? Ang aga nyo nag-iingay dyan. Kita nyong tulog pa yung tao eh. Abay, pasensya ka na anak. Akala ko kasi gising ka na eh. May naayos lang ako dito sa labas ng pinto. May nasira kasi kaya pinupukpok ko lang. Grabe talaga kayo. Kita nyong hindi pa ako lumalabas eh. O sige, matulog ka na lang ulit. To naman. Si Mama naman, dyan na nga kayo. Hoy Ben, anong ako na naman ha? Batang to. Iniwan ko na si Mama doon. Nagpunta ako sa kusina para sana magtimpla ng kape. Pero sa may bandang dulo ng lupa namin ay may nakita akong babae na nakasuot ng itim na damit. Mabilis itong nagtago sa malaking puno, kaya tinawag ko si Mama nang hindi inaalis ang tingin sa babae. Baka kasi makaalis agad. Ma! Pumunta ka dito, bilis! Bakit ba ha? Kung makasigaw ka para kang naipitan dyan. May babae sa banda ron. Dito lang kayo at pupuntahan ko. Ha? Saan anak? Saan mo nakita? Nagtago sa malaking puno. Dito muna kayo, pupuntahan ko siya. Mag-iingat ka anak. Dalhin mo itak sa gilid ng bahay ha. Basta maging alerto ka. Opo ma, dito lang kayo Tumalikod ako agad at kinuha nga ang sinabing itak ni Mama na nasa gilid ng aming pinto. Tiyak kong aabutan ko pa ang babae. Nakalimutan ko na nga na magsuot ng sombrero para lang makita ko kung sino yung babaeng nagtago sa malaking puno. Pero pagdating ko doon, ay isang kapirasong telang kulay itim na lang ang naroroon. Wala na ang babae. Inilibot ko ang aking paningin pero wala siya sa paligid. Bumalik ako ng bahay at sinalubong ako agad ni Mama. Ano anak? Nakita mo kung sino yun? Naabutan mo ba? Hindi Ma. Ito lang ang nakita ko at wala na yung babae. Patingin nga. Telang itim? Paano nagkaroon ng ganito doon? Tsaka, sigurado ka ba na babae talaga yung nakita mo? Sigurado ako Ma. Hindi ako pwedeng naduling lang o nagkamali. Babae ho yun. Sino nga yun? At anong pakay niya sa atin? Teka anak, hindi kaya mga aswang yun nakalaban ng papa mo? Sa anong dahilan naman Ma at babalik pa sila? Nananahimik na tayo, di ba? Kaya bakit pa? Hindi ko rin alam anak. Kung buhay pa sana ang papa mo. Kaso walang awa nilang pinaslang kahit pa nakikiusap na siya para sa sarili niyang buhay. Mabuti na lang at naitago niya tayo noon. Huwag niyo na pong alalahanin pa yon Ma. Tapos na ho yun Kung mga aswang nga yun, handa akong labanan sila at protektahan ang sarili natin. Niyakap ako ni Mama dahil sa sinabi ko. Medyo natawa na lang ako kasi kahit panay ang pagbubunganga niya sa akin, malambing din siya kahit papano. Pumasok kami sa loob para sana magtimpla ng kape, pero isang boses ang aming narinig ni Mama mula sa labas. Tao po, magandang araw po Aling Lupe. Nandyan ba kayo? Ay, may tao anak. Sino ba yan? Ang aga-aga. Kamusta po Aling Lupe? Magandang umaga po sa inyo. Oy, Pane, ikaw pala iha. Anong sadya mo ha? Ikaw lang ba mag-isa? Opo Aling Lupe, pinapaabot po ito ni Mama. Konting gulay at prutas po. Para saan daw yan? Ha? Wala. Bigay lang ni Mama para daw sa inyo. Pinadala niya sa akin dito. Kaya naman namin bumili niyan Hindi nyo na kailangan na bigyan pa kami. Ano ka ba, Ben? Ang aga ang sungit mo naman kay Pane. Pasensya ka na, iha ha. May topak lang yan ngayong umaga. Ayos lang po Aling Lupe. Pinabibigay talaga yan ni Mama. Nag-ani po kasi kami Pasensya na, Ben. Una na po ako. Ha? Teka, magkapi ka muna, iha. Hindi na po. Salamat na lang po. Sige po Salamat dito, iha ha. Pakisabi na rin sa mama mo. Pane, hatid na kita. Hindi na, Ben. Kaya ko na. Sige po, Aling Lupe. Alis na ako. Pag-alis ni Pane ay pinandilatan ako ng mata ni Mama. Muntik pa ako makatikim ng kurot dahil sa ipinakita kong ugali. Tinanaw ko na lang palayo si Pane habang nakasimangot. Ikaw naman, bakit mo naman ginanon yung dalaga ha anak? Ayoko lang naman na isipin ng mama niya na umaasa tayo sa bigay nila. Ano namang
masama dun? Kusa naman nilang ibinibigay. Kaya nga ho, nagpresenta na akong ihatid. Nahiya ako. Hay nako, mabuti pa sundan mo na. Baka mapano yun. Kasalanan mo yan, sige ka. Dali. Oh, bakit ho ako? Siya lang naman ang nagkusang nagpunta dito at hindi ko na natapos ang sinasabi ko kay Mama dahil narinig namin ang sigaw ni Pane. May kalayuan na siya mula sa aming bahay. Kaya nagkatinginan pa kami ni Mama. Mabilis kong kinuha ang itak na nakasabit sa dingding at tumakbo palabas ng aming bahay. Dinig ko pa ang sabi ni Mama na mag-ingat daw ako. Medyo masakit din sa balat ang sikat ng araw pero tiniis ko. Nakita ko si Pane na nakasalpak sa putikan at tila takot na takot kung saan. Tinawag ko siya at parang nabuhayan siya ng loob dahil mabilis siyang tumayo at sinalubong ako ng yakap. Oh, bakit ha? Ano nangyari sa'yo? May nakita akong malaking aso kanina dito. Dinamba niya ako kaya ako napasigaw. Pero bigla siyang nawala eh. Tapos tumakbo siya sa bandaron. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wala, ayos lang ako. Nagulat lang talaga ako at natakot dahil sa itsura ng aso. Grabe yun. Ano bang itsura ng aso? Malaki siya na mahaba yung mga pangil. Tapos ang pula ng mga mata niya parang hindi siya pangkaraniwan. Nakakatakot talaga. Tayo na. Umuwi ka muna sa bahay para makapagpalit ka ng damit. Kaya mo ba maglakad? Oo, kaya ko. Salamat, Ben. Inakay ko na pauwi si Pani sa amin. Pero tinalasan ko pa rin ang aking pakiramdam. Malayo pa lang kami ay tanaw ko na si Mama na nakaabang sa aming dalawa ni Pane. Diyos ko, anong nangyari sa'yo ha? Bakit pa naiputik ang buong katawan mo? Halika at maligo ka, bilis iha. Nakakita daw siya ng malaking aso, Ma. Kaya lang bigla daw tumakbo sa malayo. Mabuti na lang at hindi siya sinaktan. Ano po kayang klaseng aso yun, Aling Lupe? Ang laki po kasi tapos kakaiba siyang tumingin. Hindi yun karaniwang aso lang. Ang mabuti pa ay magpahatid ka na kay Ben mamaya, ha? Mahirap na, baka naroroon pa yun. Hindi ba, Ben? Ihahatid ko naman talaga eh. Ayaw lang kasi kanina. Yung bibig mo, Ben. Napakamot na lang ako ng ulo dahil galit na naman si Mama. Wala naman akong masamang sinabi. Lumabas ako ng bahay at tumayo malapit sa malaking puno at doon ko naramdaman na may kasama ako at nakamasid sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Lumabas ang dalawang malaking aso na naglalaway. Napaatras ako dahil nakakatakot nga ang itsura nila. Mukhang hindi ako titigilan kaya pinulot ko ang isang malaking bato sa aking paanan at ubod lakas kong ibinato. Saktong tumama ito sa noo ng isang aso. Malakas na tahol ang ginawa ng isa na tiyak kong narinig nila Mama. At hindi nga ako nagkamali. Nang marinig nila ang ingay, ay mabilis silang lumabas na may dalang itak. Anak, saluhin mo! Eto! Salamat, Ma! Huwag na kayo lumabas! Kaya ko na to! Siguraduhin mo lang, malilintikan ka sa akin! Ano ba, Ma? Pumasok na kayo! O sige, ingat ka, Ben. Napatingin ako kay Pane dahil hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon sa kabila ng pagsusungit ko sa kanya. Kaya tumango ako sa kanya at ngumiti ng tipid. Nang masaluko ang itak ay sakto ang pagsugod ng isang aso na hindi katulad ng mga ordinaryong aso. Maliksi itong kumilos, pero pinantayan ko rin ang bilis niya. Pagdamba niya sa akin ay yumuko ako at tinaga ko ito sa paa. Sapul ito sa hulihan na paa kaya pagbagsak nito sa lupa ay napahiga. Sumunod naman na sumugod ay yung isang aso na tinamaan ko ng bato sa noo. Paglundag nito ay saktong nakagat ako sa kanang braso na ikinahiyaw ko. Dinig ko pa ang sigaw ni Mama at Pane, pero tumango lang ako sa dalawa para iparating na ayos pa ako. Pero hindi na nakatiis si Mama at pumasok ito sa loob ng bahay. Paglabas niya ay may dala itong asin at may plastik pa sa kamay. Agad niyang isinaboy sa mga aso ang hawak na asin. Nakita kong medyo nasaktan pa si Mama nang may asin na sumayad sa braso niya. Nasasaktan kasi kami sa asin dahil may lahi kaming aswang. Ano ba? Magsilayas kayo dito! Aling Lupe, mag-ingat po kayo!
Ma, pumasok ka na sa loob! Tutulungan kita, anak. Kaya ko. Kaya tumayo ka na dyan. Bilisan mo. Ang tigas naman ng ulo nyo! Kilos na, anak. Mamaya mo na ako pagalitan. Pane, iha. Isara mo ang pinto. Bilis! Nakita ko pang nagmadali si Pane na isara ang pinto. Napailing na lang ako habang nilalagyan ko ng tela ang braso ko. Maya-maya pa'y nagpalit ng anyo ang isang aso. Naging isang payat na lalaki ito. Hindi ko akalain na buhay pa pala ang pamilya ni Ismael. Ang swerte ko naman na ako pa yata ang makakatalo sa inyo. Sino ka? At bakit kilala mo ang aking ama? Ako lang naman ang pumatay sa kanya. Mukhang nakuha mo ang dugo niya dahil kita sa iyong katawan at balat. Pero tiyak ko na mahina ka rin kagaya niya. Napakayabang mo naman. Tignan mo nga kung sino ang dehado sa ating dalawa. Anong klase kang aswang? Tahimik kami dito pero dumating kayo at pilit na nanggugulo. Kaya tama lang na makuha kong hustisya para sa pagpatay mo sa papa ko. Gaya ng iyong ama, mula ako sa lahi ng mga gabunan, ang mauhusay na gabunan. At dahil mas pinili ng iyong ama ang mabuhay kasama kayo, kaya siya namatay dahil pinili niyang umanib sa puti. Kung ganun, ikaw ang kumitil sa buhay niya? Isa kang hayop! Ma! Kumalma kayo. Akong bahala dito. Kukunin natin ang tamang pagganti. Nananahimik na kami. Pero bakit narito pa kayo at nanggugulo? At paano ka naman nakasisiguro na matatalo mo ko? Marami kami, bata. Hindi lang aswang ang kalaban mo. Marami pa. Kailangan na maubos ko ang lahi ni Ismael. Isa kayong hadlang sa aming lahi. Ang daldal mo, kalalaki mong tao. Ma, bitawan nyo na yung asin. Masusugatan lang kayo dyan. Heto, anak. Mag-iingat ka. Kaya mo yan. Mabilis akong kumilos at dahil tawang-tawa pa ang hambog na aswang, ay agad kong isinubo ang asin sa bibig niya, kaya nagwala ito at hindi alam ang gagawin. Umuusok ang bibig niya dahil sa isinubo kong asin na pinulot ko pa sa lupa. Hindi naman ako nasaktan sa asin dahil binalot ko ng aking damit ang mga kamay ko. Napaluhod sa sakit ang mayabang na aswang at unti-unting nalapnos ang dibdib dahil umaagos ang laway nito. Niyakap ako ni Mama dahil natuwa siya nang makitang natalo ko ang aswang. Nakita kong nakatayo na ang kasama nito, kaya pinatabi ko muna si Mama at nilapitan ko ang nasabing aswang. Hindi ito nakakilos dahil nahati ang katawan nito sa talim ng aking itak. Nag-anyong asong muli ang natirang aswang at habang umaatungal ay palayo itong nagtatakbo papunta sa kakahuyan. Mukhang natalo mo sila, anak. Yung iba naman napatay mo. Natatakot ako, anak. Baka bumalik pa sila rito. Anong gagawin natin? Yun din ang nasa isip ko, May. Siguradong tatawag yun ang mga kakampi. Kailangan natin mag-ingat. Ngayong alam ko na kung sino ang pumatay kay Papa, maghahanda ako para sa kanilang lahat. Tama yun, anak. Halika, Pane. Pumasok muna tayo sa loob. Teka, may sugat ka, Ben. Opo, medyo makirot nga ho eh. Natamaan ng asin kanina. Akala ko kasi hindi na ako tatamaan dahil binalot ko naman ang damit ko yung kamay ko. Pero sa binti ko naman pala dumampi yung asin. Siguradong matatakot na si Panina dalan tayo ng gulay dahil sa nasaksihan niya. Diyos ko po! Anong nangyari sa binti mo, Ben? Wala ito. Daplis lang tsaka malayo to sa bituka. Yabang mo ah. Pumasok ka na nga. Galit na naman kayo. Kayo nga ang matigas ang ulo eh. Sabi ko wag na kayong lumabas. Wala namang nangyari sa akin, anak. Naligtas pa nga kita, di ba? Kaya tama na. Ay, ewan ko sa inyo, ma. Inalalayan din ako ni Pane. Medyo nahiya pa ako dahil ang bait niya sa akin. Kahit na pangit ang ipinakita kong ugali sa kanya. Nagtulong sila ni Mama na gamutin ako kaya hindi ako umiimik. Lumipas ang isang oras ay nalinis na rin ni Mama ang sugat ko. Kaya niyaya ko na si Pane para ihatid siya. Tayo na, Pane. Ihahatid na kita. Sigurado ka? May sugat ka, di ba? Ayos lang, malayo naman sa bituka to eh. Ihatid na kita. Baka mamaya nasa paligid pa sila. O sige na. Mag-iingat kayong dalawa ah.
Opo ma, kayo din ingat dito. Huwag matigas ang ulo nyo ha. Huwag na kayong lumabas kung may kakaiba sa paligid. Oo na anak. Basta bilisan nyo Dalhin mo rin ito. Inabot sa akin ni Mama ang isang kampilan na 1 yarda ang haba na gawa sa tanso. May balot to sa hawakan kaya naman hindi ako napapaso kahit pahawakan ko ito ng matagal. Kinuha ko ito at isinuksok sa aking baywang. Matapos ay niyaya ko na si Pane. Naglakad kami pababa sa kapatagan at nakarating naman kami ni Pane ng maayos sa kanila. Nagulat pa nga ang nanay niya nang makita na iba na ang suot ng anak niya. At nakita rin na may benda ako sa binti pero hindi ko na sinabi ang dahilan dahil nagmamadali na akong makabalik kaagad sa amin. Nag-iisa kasi si Mama doon at baka bumalik ang mga aswang. Nagpaalam ako sa mag-ina at magalang akong umalis sa bahay nila para muling bumalik sa aming bahay. Habang pabalik ako ay maraming bulungan akong narinig. Dahil sa wala akong suot na sombrero, kaya kita nila ang aking itsura. Napangiti ako ng pagak dahil sa mga taong mapanghusga sa panlabas na anyo na kanilang nakikita. Ma, nandito na ako. Nandito ako sa likod, anak. Oh, anong ginagawa nyo dyan? Nagluluto ako ng ibang pwedeng pangontra sa mga aswang, anak. Kumusta? Hindi ba nagtaka ang nanay ni Pane kung bakit natagalan siyang umuwi? Anong sabi? Palagay ko nagtaka. Pero nagpaalam na rin ako kaagad. Mag-isa lang kasi kayo dito kaya hindi na rin ako nagtagal dun. Batang to. Kaya kong sarili ko, Ben. Alam mo yan, hindi ba? Alam ko pero mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Hindi natin kilala kung sino-sino ang mga kalaban sa paligid. Kaya huwag kayong masyadong matapang. Sige na, nakaluto na rin ako ng agahan natin. Tara na dun sa loob, nang makakain na. Tinulungan ko na rin si Mama na maghanda ng agahan. Maayos naman ang naging pagsasalo namin sa pagkain. Matapos yun, ay nagpunta ako sa gulod para manghuli ng mga isda sa maliit na sapa doon. Nanguhuli rin ako ng mga ligaw na hayop kung minsan. Gaya ng mga aswang, kaya ko rin na magbalat kayo bilang isang hayop. Yun ang aking kakayahan na nakuha ko sa aking ama. Habang abala ako sa panguhuli ng ilang isda, ay mula sa malayo'y napansin kong may babae doon at nakatanaw sa akin. Inayos ko ang buslo kung saan nakalagay ang mga isdang aking nahuli. Bala ko sanang puntahan yung babae, pero pagtingin ko ay wala na ito sa kanyang pwesto. Medyo marami-rami na rin kasi ang aking huli at sakto lang para sa amin ni Mama. Kaya bandang tanghali, nagpasya na rin ako na umuwi na. Tirik na tirik ang araw kaya masakit sa balat at sa aking mata. Suot ko ang jacket at isang sombrero para itago ko ang aking buhok at ang aking balat. Mula sa daan ay bigla na lang nagkagulo ang mga ibon. Maiingay ang mga ito na para bang may ibig ipahiwatig sa akin. Pero tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Magkaganon man, ay matalas pa rin ang aking pakiramdam. Huminto ako sa paglalakad dahil alam kong may sumusunod sa akin. Sinong nandyan? Alam kong may nakabuntot sa akin. Lumabas ka na. Mahusay ka talaga, bata. Kanina pa kita sinusundan. Anong kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nakabantay kami sa bawat kilos niyong mag-ina. At bakit naman? Takot kayo matalo? Kami? Matatalo ng gaya mo? Palabiro ka pala, bata. Sige lang, tumawa ka lang. Sa susunod, iiyak na kayong lahat. Tignan natin. Pagkatapos ng usapan namin ay nawala na ang aswang nagabunan. Akala yata niya natatakot ako sa buong angkan nila. Paghahandaan ko ang pagsalakay nila at sisiguruhin kong iiyak na siya sa susunod na mag-cruise ang aming mga landas. Pagdating ko sa bahay ay tuloy na rin ako sa pagsisibak ng kahoy. Hanap buhay na ni Mama ang pananahin ng ilang basahan na inilalako niya sa bayan.
Naabutan ko siya na nagsisimula na sa pagtatabas. O anak, nandyan ka na pala. Ano, marami ka bang huli? Sakto lang ho ma. Oo nga ho pala. Nakita ko ulit yung aswang na nakaharap ko dito. Ha? Anong ginawa niya sa'yo? Meron ba? Wala ho ma. Nagbanta lang na nakamasid daw sila sa atin. Kaya hindi raw tayo makakatakas. Napakayabang naman nun. Anong sinabi mo sa kanya? Kala mo kung sino? Wala ho. Hindi ako takot ma. Basta dapat lang, handa tayo. Handa ako, anak. O sige na, ilagay mo na lang muna dyan yung huli mo at tatapusin ko lang tong mga to. Medyo natambakan ako ng gagawin dito eh. Matagal pa ho ba yan? Marami-rami na rin yan ma. Oo nga eh. Bala ko kasing magpasama kay Pani bukas na dalhin to dyan sa kabilang bayan. Sayang din. Ho? Bakit sa kanya pa kayo magpapasama? Bakit? Kanino ba dapat ha? Sa akin ma. Kanino pa ba? Ako ang sasama sa'yo. Bakit kailangang abalahin niyo pa yung tao? Di tatlo tayo. Sige na, tatapusin ko pa to. Huwag mo na akong abalahin. Kinabukasan nga ay maaga si Pane sa bahay kaya medyo nawala pa ako sa mood dahil tinutuo ni Mama na magpasama sa kanya kahit pa sinabi ko nang ako na lang ang sasama. Inirapan lang ako ng nanay ko sa hindi ko malamang dahilan. Pasok ka muna, Iha. Magkape ka muna. Ben, magtimpla ka nga muna ng kape bago tayo umalis. Para dito kay Pane. Bakit ho ako? Maliligo pa ho ako, ma. Aling Lupe, ako na po. Maaga pa naman po eh. Kaya ko na. Naku, nakakahiya sa'yo. Buti pa ako na lang. Maupo ka na lang muna dyan. Ayos kayo ah. Parang mas mahal nyo pa si Pane kaysa sa akin na anak nyo. Magtigil ka nga dyan. Sige na, maligo ka na. Tinitigan pa ako ni Mama bago ko iniwan na nakatayo sa kusina. Wala na akong nagawa kundi maligo na. Natapos ako kaya nagsuot ako ng sombrero at long sleeve. Kahit na gano'n ay hindi ko narinig si Pane na tinanong ako kung bakit iba ako sa karamihan. Nagdala ako ng ilang pangontra gaya ng asin na inilagay ko sa isang plastik. Kahit pa nasasaktan ako tuwing madadampi ito sa aking balat, ay tinitiis ko na lang. May dala rin akong punyal at buntot pagi sa bitbit kong bag. Tayo na ho. Para maaga tayo sa kabilang bayan. Ano kasi Ben? Hindi sa kabilang bayan ang punta natin. Yung susunod pa sa kabilang bayan. Ano? Akala ko ba... Ma? Bakit ba? Nandiyan na! Ano yung sinasabi ni Pane na sa kabila pa ng kabilang bayan yung mga tahi nyo? Akala ko may mga order nito. Anak, sabi kasi ni Pane, fiesta daw doon. Malay mo anak, maraming bumili doon tsaka isa pa, may kamag-anak si Pane doon. Siguro naman, pwedeng doon muna tayo kahit sandali. Ma naman, alam nyo naman ang sitwasyon, di ba? Alam ko naman anak. Sige na, huli na to, pagbigyan mo na ako. Ay, bahala nga kayo. Bago ako lumabas ay narinig ko pa ang bulong ni Pane kay Mama. Ang sabi nito ay galit na naman daw ako. Kaya napailing akong lumabas habang dala ang mga basahan ni Mama na tinahi niya at ibebenta pala. Hindi pala mga order kundi ibebenta pa lang. Sumakay na kami sa tricycle ng kasama ni Pane dahil kinuha nila itong service. Ilang barangay din ang nadaanan namin bago kami makarating sa mismong lugar. Iba ang pakiramdam ko nang makapasok kami sa mismong baryo. Maraming nagkalat na mga tao at tila kakaiba kung paano sila makatingin sa amin. Tinanong kami ng driver kung sigurado daw ba kaming dito ang aming pupuntahan. Dahil wala pa akong ideya noong una, ay tumango na lang ako. Dito na ho ba, Ma? Oo Ben, dito muna ako tapos samahan mo na si Pane. Sige na. Ha? Saan ho? May tiyahin ako dito. Malapit lang yon. Maglalakad na lang tayo ng konti. Sa bandaron lang. Nagtaka ako sa sinabi ng tsuper kanina na parang takot siya. Naalala ko tuloy yung isang bayang napuntahan namin ni Mama. Napabalik lang ako sa realidad nang kalabitin ako ni Pane at ni Yaya na. Tara Ben, malapit lang. Dali, huwag kang mag-alala. Sige na anak. Basta, hihintayin ko kayong dalawa dito ha. Mabilis lang kami, Ma. Dito lang kayo, ha?
Oo, uupo lang ako dito. Pangako, sige na. Tara na, Ben, para makabalik tayo agad. Sige po, Aling Lupe. Sandali lang po kami, ah. Sige, lakad na. Ingat kayo. Nagdadalawang isip man akong iwan ng mama ko doon, ay wala akong magawa. Malapit nga lang ang bahay ng tita ni Pane. Nagulat pa ito at lumingon sa paligid bago kami pinapasok. Nilakpan nito ang pinto na ipinagtataka ko. Nagkatinginan pa kami ni Pane dahil sa inasta ng tiyahin niya. Sandali ho, may kasama pa kami sa labas. Opo, tita. Kasama rin po namin pumunta dito ang mama niya. Bakit ka ba naparito, Pane, ha? Hindi mo ba alam na delikado rito? Lalo na at fiesta dito bukas. Ano ka ba? Ano po ba ang problema, Tita Trining? Bakit parang takot na takot kayo? Oo nga ho. Tsaka kasama rin namin ang nanay ko. Kaya lalabas ho ako para balikan siya dun. Saan niyo iniwan? Bilisan mo at puntahan mo na agad. Sige na! Magmadali ka! Oo, sige ho. Babalikan ko na. Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa naging reaksyon ng tita ni Pane. Hinanap agad ng dalawang mata ko si mama pero wala siya doon. Tanging mga basahan niya lang na tahi ang naiwan sa kaninang pwesto niya. Ma! Nasaan kayo? Mama! Anak, bakit ka ba sumisigaw, ha? Oh, nasan si Pane? Saan ba kayo galing, ma? Nag-alala ako sa inyo nang hindi ko kayo nakita eh. Wala kasing barya. Pinapalit ko muna to sa tindahan. Doon lang, oh. Sabi ko sa inyo dito lang kayo, di ba? Nasaan ba si Pane? Nakita niyo ba yung sinasabi niya na tita niya raw? Ha, anak? Oo, ma. Tara na ho at hinihintay tayo dun. Kinuha ko agad ang mga dala niyang basahan na ibebenta dapat. Nakita ko mula sa aming nilalakaran ang kakaibang tingin ng mga tao na naroroon. Kakaiba at parang may hindi magandang mangyayari ang kutob ko. Sinalubong kami ni Pane at agad na pumasok sa loob ng bahay. Ano bang sadya niyo dito, Pane? Hindi mo ba alam na malapit na ang fiesta dito? Alam ko nga po, Tita Trining. Kaya nga dito ko niyaya si Aling Lupe. Ano bang meron dito? At bakit kakaiba kung tumingin ng mga tao? Basta, huwag na muna kayo lalabas. Maliwanag! Naku, sayang naman ang mga ititinda ko. Hindi mabibilang mga yun. Pasensya na po kayo, Aling Lupe, ah. Hindi ko po kasi alam. Tsaka hindi ko na rin po alam ang nangyayari sa tagal kong hindi nagpe-fiesta dito. Pasensya na po talaga. Ang mabuti niyong gawin ay huwag na kayong lumabas dito. Maniwala kayo sa akin. Diretsahin nyo na nga ho kami. Ano ba talagang meron dito? Yang bibig mo, anak, nakakahiya ka. Tumahimik ka nga. Hindi ako sinagot ng tita ni Pane. Bigla na lang itong umalis at naiwan kaming tatlo. May kutob na ako pero gusto kong makita mismo ng sarili kong mga mata. Kaya inalis ko ang aking suot na sombrero. Lumantad sa mukha ni Pane ang aking mahaba at puting buhok. Pero wala siyang komento dito. Napahinto ang tita ni Pane nang makita niya ang itsura ko. Sandali, bakit ganyan ang kulay ng buhok mo? Kakaiba, iho. Nasa lahi lang ho namin ang ganito. Tama siya, Tita Trining. Lahi po nila. Maging si Aling Lupe, ganyan din ang buhok, tita. Ganun ba? Pambihira. Akala ko kung ano na. Uminom muna kayo ng tubig. Medyo malayo rin kasi itong sa amin. Ay nako, salamat sa'yo, Aling Trining, ha. Mabilis na sumapit ang gabi, kaya doon na rin kami nagpalipas. At nasabi ko rin kay mama na bukas din ay uuwi na kami. Ang sabi kasi ay wala ng tricycle pag mga bandang hapon na. Ayoko mang magtagal doon pero kailangan para makaiwas sa panganib. Tahimik na ang paligid pero naroon pa rin sa akin na mag-isip ng mga bagay-bagay kung bakit ang weirdo ng ipinapakita ng tiyahin ni Pane sa amin. Nang pipikit na ako'y isang kalabog ang aking narinig mula sa labas na tumama sa gilid ng bahay. Napabalikwas ako dahil sa gulat.
parang binangga ito dahil sa lakas. Ano yun? Narinig niyo rin ba kaya kayo bumangon, Ben? Kahit sino naman magigising sa lakas nun. Ano kaya yun? Huwag kayong lumabas. Ganyan talaga dito. Tsaka, baka mga kabataan lang dyan sa labas na gumagala. Sa ganitong oras ng gabi, tita, naglalaro pa sila. Grabe naman. Kakaiba rin ang mga bata dito, no? Anong oras na? Sisilipin ko lang sandali. Huwag sabi! Napahinto ako dahil sumigaw na ang tiyahin ni Pane. Lahat kami ay nagulat sa ginawa niya dahil para siyang takot na hindi ko malaman ang dahilan. Pero sinilip ko pa rin kahit na pinipigilan niya ako. Pagsilip ko sa nakaawang na bintana, ay nakita ko ang isang payat na lalaki at may kasama tong tila baboy ramo. Parang sa tansya ko ay nahihirapan ang lalaki. Ano yun? At ano sila? Anong nakikita mo, anak? Sinong mga yan? Isang payat na lalaki at isang baboy ramo, ma. Bakit sila nandun? Sino sila, tita? Kilala niyo ba? Oo, ang totoo niyan, gabi-gabi sila rito sa tapat ng bahay ko. Lagi yan. Pero bakit po? Anong dahilan nila? Ba't sila nandyan? Alam ko na kung ano sila. Mga aswang ang mga yun. Aswang? Totoo ba yun, Tita Trining? Oo, Iha. Pero paano mo nalaman yon, Ben? Dahil alam ko po, kami ang hinahanap ng mga yan. Hindi ba, ma? Pero bakit? Anong kailangan nila sa inyo? Dahil isang lahing gabunan ng anak ko, Aling Trining. Ang ama niya ay isang mabuting aswang, kaya nakasisiguro ako na kami nga ang pakay nila. Tumingin ako sa tita ni Pane at gulat ang bumakas sa mukha niya. Napalunok pa nga ito ng laway at sa huli ay tila ba napahinga ng malalim. Umupo ito sa mahabang upuan na kawayan at sandaling natahimik. Ang totoo niyan ay marami dito. Naglipa na sila sa paligid, lalo na kung may dayo sa lugar namin. Maghahanap sila ng alay. Totoo ba, tita? Nakakatakot pala. Paano na yan? Mukhang kami ang gusto nila. Anong gagawin namin? Baka mapahama kami. Hindi mangyayari yun, Pane. Kasama niyo ako, kaya walang mangyayaring masama sa ating lahat dito. Uuwi tayo bukas lahat. Naintindihan mo? Anong ginagawa ng mga namumuno dito? Anong aksyon nila? Wala din. Lahat sila ay mga takot. Walang gustong tumulong kahit na naririnig nila ang ingay sa gabi. Takot para sa mga buhay nila, kaya nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sila. Nakaramdam ako ng awa para sa mga taong naninirahan sa lugar na yon. Imbis na sa kanila matakot, ay sila pa ang nawala ng karapatan sa sarili nilang bayan. Isang malakas na kalabog muli ang narinig namin, kaya lumabas na ako kahit patodo ang pigil ni Mama. Kailangan nilang masampulan para tigilan na nila ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Anak, mag-iingat ka! Makinig kayo sa akin. Dito lang kayo, ha? Ben, mag-iingat ka ha. Oo, huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako. Nako, hindi mo sila kakayanin, Iho. Bukod sa marami sila, ay malalakas din ang mga yan. Magtiwala ho tayo sa kabutihan, Aling Trining. Paglabas ko ay nakatayo doon ang isang lalaki. At sa tabi nito ay ang baboy ramo. Umaangil ang baboy ramo at kumakahig-kahig pa sa lupa. Samantalang ang lalaki naman ay hindi kumikilos at nakatingin lang sa akin. Anong kailangan nyo? At bakit nandito kayo sa hindi nyo naman baryo? Ha? Ikaw ang dayo dito. Baka nakakalimutan mo. Ikaw marahil ang anak ni Ismael. Ang lampang gabunan na umadib sa kabutihan. Kaya yun, nasaan na siya ngayon? Huwag mo nang mabanggit-banggit ang ama ko dito. Tayong dalawa lang ang nag-uusap. Bakit gusto niyo sakupin ang bayang ito? Bakit hindi kayo sa gubat manirahan? Bakit mo kami inutusan? Sino ka ba? Ha? Ako lang naman ang lilipol sa buong lahi nyo. Kaya tumigil ka na sa kakadakdak. Ang daldal mo, daig mo pa ang babae. Hambog! Tatapusin kita dito upang matuwa si Bogart.
Ang daldal mo, puro kasatsat! Sumugod nga ito sa akin kaya naman nilatag ko ang hawak kong buntot pagi. Sabay pa silang sumugod ng kasama niyang baboy ramo. Pero hindi ako nagpadala kahit dalawa pa sila. Inuna kong hagupitin ang baboy ramo nang lundagin niya ako. Tumama ang dulo ng buntot pagi sa tiyan nito. Bumagsak ito kaya nang gigil ang lalaki sa akin. Mabilis din na nagpalit ito ng anyo bilang isang malaking aso. Isang kalabog ang narinig ko mula sa aking likuran. Nakita kong si Aling Trining pala yun dahil binuksan niya ang pinto at nagsaboy ng asin kaya umusok ang katawan ng baboy ramo na una kong nasugatan. Umatungal ito dahil sa sobrang sakit. Pumasok na ho kayo sa loob! Nasa likod mo lang kami, iho. Laban nating lahat ito. Hindi ka namin iiwan. Ay, basta mag-ingat kayo Isarado niyo na yung pinto. Pasok na, Pane. Kaya namin ito. Sige na, iha. Ingat kayo, tita. Aling Lupe, sumigaw lang po kayo at may mga kagamitan dito. Oo, sige. Maraming salamat, Iha. Pumasok ka na doon. Mabilis na sumugod ang natirang baboy ramo sa akin, kaya hinataw ko ulit ito ng buntot pagi. Tumila po nito sa isang bahay na nagsanhi ng malakas na kalabog. Walang gustong lumabas ng bahay nila kahit padinig na nagkakagulo na sa labas ng bahay ng tiyahin ni Pane. Dala marahil ng takot kaya natitiis nila ang ingay sa paligid. Bumalik sa pagiging anyong tao ang baboy ramo. Hawak nitong isang braso na aking napuruhan. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito dahil sa natamong sugat. Nasa likod ko naman si Mama at Aling Trining na nakaagapay kung madehado ako. Napaatras tuloy ang mga aswang at nag-iwan ng isang salita. Babalikan kita. Kayong mag-ina. Hindi pa tayo tapos, bata. Haharapin ko kayo kahit ilan pang isama mo. Wala na siya, anak. Sigurado akong makakarating ito sa lahi nila. Mas lalo tayong dapat mag-ingat ngayon. Alam ko ho yun, Ma. Kailangan na natin makaalis dito bukas na bukas din. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Tahimik at abala ang lahat para sa kanilang pista. Niyaya ko nang umuwi sina Mama at Pane, pero ang sabi ng tita niya ay manood daw muna kami ng nakaugaliang parada sa lugar. Dahil nahiya ako dito, ay pinagbigyan ko na sila. Mukha naman kasing ayaw pa ring umuwi ng dalawa. Bilisan nyo, Ben! Aling Lupe! Mag-uumpisa na! Sandali lang. Itong batang to talaga, oh. Sandali lang, Pane. Uuwi tayo bago magdilim, ha, Ma? Pane, hindi tayo pwede magtagal pa rito. Oo, sige, Ben. Sandali lang naman ang parada na to eh. Pane, wag mo nang yayain sa malayo yung dalawa, ha? Dahil uuwi pa nga kayo. Opo, tita. Tara na po, Aling Lupe. Magaganda ang parada dito. Mga santo ang kalimitan. Talaga ba? Anak, tara na. Nang mapanood natin. Dito na lang siguro ako, Ma. Kayo na lang. Basta bilisan nyo na lang, ha? At uuwi pa tayo, di ba? Alam nyo naman na mahirap nang kumuha ng tricycle pag paggabi na. Sigurado kang ayaw mong sumama? Sige, ikaw rin. Bahala ka. Iniwan na ako ng dalawa at may pagtakbo pa si Mama at Pane. Nasabi ko tuloy na parang mga bata ang dalawang yon. Binalingan ko ng sulyap si Aling Trining at nakangiti ito sa akin kaya napakamot pa ako ng batok. Naiinip na ako kaya nagpaalam muna ako sandali sa tita ni Pane para sundan na sila Mama. Ang sabi nito ay mabuti pa nga daw at sunduin ko na dahil tiyak naman daw niyang tapos na ang parada. Malayo pa lang ako ay kita ko na silang dalawa. Dala ko ang punyal sa aking baywang. Nakita ko na tila ba nagkakagulo doon. Kaya tumakbo ako para malaman kung ano ang dahilan. Makikirano, para ano ako? Ma, ano nangyari ha? Ben, anak. Bigla na lang hinimatay si Pane. Tulungan mo ako at buhati mo siya. Dali mo. Sandali po. Pane, gumising ka. Bakit ba, Ma? Hindi ba magkasama kayong dalawa? Oo nga, anak. Tinitignan lang namin yung mga dumadaan tapos may biglang nakabangga sa kanya. Matangkad na lalaki. Ano ang itsura, Ma?
Hindi ko na namukaan, anak. Dahil bigla na lang natumba si Pane, kaya nataranta na ako. Nakita ko pa siyang nakatayo kanina tapos ngayon ito na. Tayo na, bilisan nyo. Kailangan malaman ng tita niya ito. Aling Trining! Diyos ko! Aling Trining! Si Pane, madali ka! Anong nangyari? Bakit ha? Bigla na lang siyang nawala ng malay doon. Ihiga mo siya dyan, Ben. Kukuha lang ako ng tubig sandali. Sabi ko kasi sa inyo, May, ang tigas kasi pareho ng ulo nyo Alam nyo naman na dayo lang tayo dito. Ben, wag mo nang sisihin ang mama mo. Ako kasi ang nagpilit sa kanya na manatili muna rito. Sa inis ko ay lumabas muna ako ng bahay nito. Nagpahangin ako dahil napupuno ng pangit na isipin ang utak ko. Alam kong hindi lang basta nawala ng malay si Pane. Dahil base sa kwento ni Mama, ay may lalaki daw na nakabangga dito. Anak, alam ko galit ka sa akin. Pasensya ka na, hindi ko rin gusto to. Hindi na naman tayo makakauwi nito. Ang kulit nyo kasi. Pasensya ka na nga, anak. Paggising ni Pane, sige na, uuwi na tayo. Ngayon pa, Ma? Ngayon pa na imposibleng simpleng hilo lang ang nangyari dun. Masama ang kutob ko. Anong ibig mong sabihin, anak? May kinalaman ba dito ang mga aswang? Kapag tama ang hinala ko, Ma, yun na nga. Hindi ba't piyesta dito? At ang sabi ni Aling Trining ay may mga kinukuhang alay. Baka si Pane ang natipuhan nila dahil bago rin to sa mga mata nila. Wag naman sana, anak. Bakit kailangang idamay pa nila si Pane? Hindi yun, Ma. Malamang birhen ang kailangan nila. At sakto si Pane yun. Obserbahan natin siya hanggang mamayang gabi, Ma. Kung tama ako, siguradong may mangyayari mamaya pagkagat ng dilim. Salamat, nagising ka na rin. Ben, Lupe, gising na si Pane. Halina kayo! Narinig namin ni Mama ang sigaw ng tita ni Pane, kaya mabilis na pumasok kami sa loob. At doon nga bumungad si Pane na nakaupo at tahimik lang na nakamasid sa aming tatlo. Hinahaplos ng tita niya ang mga kamay ni Pane, pero tulala lang ito. Hanggang nilapitan nito ni Mama. Iha, Pane, kumusta ka na ha? Wala bang masakit sa'yo? Oo nga, Pane. Bakit wala kang kibo dyan? Baka naninibago pa ang bata, Aling Trining. Buti pa hayaan na muna natin siya na makapagpahinga pa. Kung gano'n ay tayo na muna sa kwarto mo. Iwan ko na muna kayo mag-ina dito, ha? Ihahatid ko lang si Pane. Sige lang, dito na muna kami ni Ben. Ma, hindi niyo ba napansin na parang may kakaiba kay Pane? Napansin ko, anak. Pero ayokong pangunahan ng dalaga. Maghintay tayo hanggang mamayang gabi. Sumang-ayon na lang ako kay Mama dahil tama naman siya. Kailangan namin ang maghintay para makasiguro sa aming hinala. Mabilis lumipas ang oras at ilang minuto na lang ay 6:00 na ng gabi. Wala pa ring pagbabago kay Pane pero nagsasalita na ito kagaya ng dati kaya medyo napanatag ang Mama ko. Sa palagay daw niya ay baka nahilo lang at dala ng init kaya gano'n ang nangyari kanina. Kaya naman nagpahinga na rin kami nung gabing yon. Ilang oras na rin kami nagpapahinga nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Lumabas ako ng kwarto at saktong nakatayo rin si Pane doon. Nagtaka pa ako pero hinintay ko na may gawin siya. At hindi nga ako nagkamali. Lumakad ito palabas ng bahay. Kaya naman sinundan ko ito at kinuha ko uli ang bag na naglalaman ng mga pangontra sa mga masasamang nilalang. Saan kaya siya pupunta? Sabi ko na nga ba may mali eh. Ben, sandali! Ma, anong ginagawa niyo dito? Akala ko natutulog na kayo. Kinakabahan ako kanina kaya bumangon ako. Nakita ko kasing lumabas ka kaya sinundan na kita rito. O naman, kailan ba kayo makikinig sa akin ha? Huli na to, anak. Magkasama tayo dito, di ba? Ang laban mo ay laban ko na rin. Ay naku ma, lina nga kayo. Kunin niyo to ha, huwag niyong bibitawan yan. Binigay ko sa kanya ang isang patalim na 2 dangkal ang haba. Nasa likod ko siya para kung sakaling may aswang, ay ako muna ang haharap sa kanila. Huwag kayong gagawa ng ingay.
Susundan natin si Panay hanggang makita natin ang pupuntahan niya. Baka may kinalaman dito sina Bogart. Sa palagay mo ha, anak? Nandito rin sila? Hindi na nakakapagtaka yun, Ma. Dahil lang sabi niya, di ba, na hindi nila tayo titigilan. Kaya may hinala akong sila ang may kagagawan nito kay Pane. Handa ako kung sila man ang dahilan, anak. Ikaw ba? Handa ka na? Palagi akong handa, Ma. Kahit anong oras, haharapin ko sila. Huminto si Pane sa paglakad at sinalubong siya ng isang pamilyar na babae. Inisip ko pa kung saan ko ito nakita at ilang sandali pa'y naalala ko na ang itsura nito. Siya si Ina, yung babaeng nasa ibang lugar na pinipilit na kumain kami nung piyesta din sa lugar nila. Hinila niya si Pane at pinahiga sa isang mahabang lamesa. Anak, anong gagawin nila kay Pane? Shh! Huwag kayo maingay. Tingin ko ay mga kulto sila, Ma. Meron pa palang mga ganyan. So hindi si Bogart ang may pakana. Mga kulto sila at si Pane ang alay nila. Tama kayo dun, Ma. Masama ito. Kailangan ng matigil at mapaalis sila dito. Baka sa susunod, mga bata na ang mawala. Anong gagawin mo? Ang dami nila, anak. At tingin ko ay mga aswang din ang iba sa kanila. Hindi mo kakayanin. Walang ibang paraan kundi ang labanan sila, Ma. Nasa ilalim ng hipnotismo si Pane. Delikado siya, Ma. Kung gano'n ay tara na, anak. Dali na. Ano pang hinihintay mo dyan? Lalapit na sana ako nang biglang nagpalit ng anyo ang magandang babae bilang isang malaking aso. Kaya hinila ako ulit ni Mama para magtago sa gilid ng malaking poste. Hindi sila kulto, Ma. Mga aswang din sila. Alam ko, anak. Malalakas na uri din sila ng aswang. Mga bangkilan. Magandang babae sa araw at aswang sa gabi. Kukunin nila tiyak ang dugo ni Pane para inumin at maging bata ng mas matagal pang panahon. Kaya ba natin sila, anak? Ang dami nila. Paano na? Magtiwala ka lang, Ma. Kakayanin natin to. Basta maniwala lang tayo sa taas. Tutulungan niya tayo. Dahil siguro sa ingay ng mga nasa paligid ni Pane, ay nawala ang hipnotismo sa kanya. Kaya nang matauhan siya, ay walang humpay ang tili niya at paghingi ng saklolo. Kaya wala na akong sinayang pa na oras. Lumabas ako mula sa pinagtataguang puno. Patuloy sa pagwawala si Pane mula sa tali na nasa magkabila niyang kamay at parehong paa. Umaangil ang lahat ng nakapalibot sa kanya na parang naghihintay lang ng tamang oras. Saklolo, tulungan niyo ako dito! Tita Trining! Maawa na kayo sa akin! Parang awa niyo na po! Tulong! Ben, mukhang nawala na ang bisa ng hipnotismo kay Pane. Narinig ko nga, Ma. Akong bahala doon. Basta dumito muna kayo. Pag naalis ko ang tali niya, tsaka kayo lumabas. Naintindihan niyo ba? Please, Ma, kahit ngayon lang, ha. Pakinggan niyo muna ako, okay? Oo, anak. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka, ha? Tulong! Maawa na kayo! Saklolo! Pane, ililigtas kita kaya kumalma ka. Ayos na, ligtas ka na. Nandito na ako. Nang makalagko ang tali sa mga kamay at paa ni Pane, ay biglang lumukso ang aswang at agad na nakarating sa aking harapan. Napaatras ako ng ilang hakbang para makakuha ng distansya. Mabilis kong nakuha ang bawang na niluto ni Mama na may halong kalamansi. Medyo napaso pa ako dito at nang lumapit pa sa akin ng husto ang aswang, ay walang kaabog-abog ko itong isinaboy kaya naman nahilam ang mga mata niya. Kasabay nun ay kinuha kong punyal at nasugatan ko ang kanyang isang mata. Galit na galit ang mga kasamahan nito. Nakita ko si Mama na lumabas sa pinagtataguan namin at papunta na siya sa amin ni Pane. Humahangos pa nga si Mama nang makalapit sa amin. Nakita ni Mama na may sugat ako sa kamay dahil sa bawang na may kalamansi. Mabuti na lang at naisaboy ko agad ito. Mahapdi rin ito para sa akin at masakit din sa ilong. Pane, kumusta ka? Nasaktan ka ba, ha? Hindi naman po, Aling Lupe. Kayo po ba? Salamat po at narito kayo ni Ben. Mabuti na lang at nakita ka niya at sinundan dito. Maraming salamat, Ben, ah.
Sige na, mamaya na yan. Kailangan na natin makaalis dito. Kaya mo ba maglakad? Oo, kaya ko namang maglakad. Mauna kayo, ma. Ako dito sa likod nyo. Bilis! Paalis na sana kami nang harangan kami ng maraming aswang na anyong aso. Umaatungal ang mga ito, tanda ng galit sa amin. Kaya naman niyakap ko si Mama at Pane para kung sakaling sumugod sila ay ako ang una nilang makakagat. Nakita kong palapit ang babaeng sinabuyan ko ng likidong bawang. Sunog ang kalahating mukha nito at bulag na ang isang mata. Tumutulo ang laway habang dahan-dahan na lumalakad palapit sa aming tatlo. Ramdam ko ang takot ni Pane dahil nanginginig ang buong katawan nito. Huwag kayo matakot. Makakaalis tayo rito. Sana nga, Ben. Ang dami nila. Mukhang hindi tayo bubuhayin. Kapit lang, Pane. Magtiwala ka. Opo, Aling Lupe. Naniniwala po ako sa inyo ni Ben. Pagsugod nila, dumapa kayo, naintindihan nyo? Pagbilang ko ng 3 ha. 1, 2, 3. Dapa ma! Nagtalo na ng mga aso sa aming 3, kaya agad-agad kong kinuha ang buntot pagi. Wala na akong pakialam kung saan ko sila matamaan. Ang mahalaga ay maubos ko silang lahat. Nakadapa sina Mama at Pane habang walang humpay ang paghagupit ko sa mga asong sumusugod sa amin. Hindi ko na iniintindi pa kung may sugat at daplis ako ng mga kuko nila. Ang mahalaga ay mabawasan ko sila. Habang nakikipagsabayan ako, ay nakita kong binuksan ni Mama ang dala kong bag na yakap niya rin. May 2 plastik na boteng may laman na likidong bawang yon at nakita kong kinuha niya yon. Tsaka tumayo sabay saboy sa mga naroroon. Umatras ang iba dahil napaso sila nang tumama sa balat nila ang bawang na may kasamang kalamansi. Naamoy ko ito at agad na sumakit ang ilong ko. Mabuti na lang at may balot ang buntot pagi sa hawakan nito kaya malaya akong nahahawakan. Kaya mo pa, anak. May sugat ka na. Kaya bilisan mo na. Konti pa. Sa likod niyo, ma! Yuko! Aling Lupe! Ingat po! Pane! Lupe! Ben! Ayos lang ba kayo? Tita Trining, ano pong ginagawa niyo dito? Delikado po! Tsaka na ang daldalan. Tayo na habang may mga sugat pa sila. Bilisan ninyo! Paano mo nalaman na nandito kami? Sinundan ko kayong mag-ina. Habang abala kayong dalawa sa pagmamasid, lihim akong gumawa ng mga ito. Ipinakita sa amin ni Aling Trining ang dala niyang mga pangontra tulad ng asin, mga dinikdik na bawang at kamanyang. Pinaghalo-halo niya ito at gagamitin daw niya mamaya para hindi makalapit ang mga aswang na bangkilan. Tayo na! Magmadali kayo! At umuwi na tayo dun sa bahay ko bago pa tayo abutan dito. Ben, anak, buhatin mo na si Pane. May sugat ang magkabila niyang mga paa dahil sa pagkakagapos. Hindi na po, Aling Lupe. Kaya ko pong maglakad. Tama si Mama, para mapabilis tayo. Sige na, Pane. May punto sila, Iha. Pumayag ka na. Wala nang nagawa pa si Pane dahil bago pa siya makasagot ay buhat ko na siya sa aking magkabilang braso. Mabilis kaming nakauwi at agad pinausukan ni Aling Trining ng kamanyang ang paligid ng kanyang bahay. Malapit na ring mag-umaga kaya nanatili na lang kami sa loob ng bahay. Kita ko pa mula sa bukas na bintana nila ang mga nakapalibot na aswang. Hindi nila magawang makalapit dahil sa usok ng kamanyang. Tiniis na lang namin ni Mama ang amoy ng usok nito. Kahit pa medyo manghina ako sa usok, ay kinailangan kong labanan yon. Ganon din si Mama. Kaya naman inabutan ni Pane ng maliit na pantakip sa ilong si Mama para makahinga ito ng maayos. Paano na yan, Ben? Nadagdagan na naman ang mga kalaban nyo. Kung hindi ko niyaya dito si Aling Lupe, hindi ito mangyayari. Hindi mo kasalanan, Iha. Kung hindi naman ako nagpumilit, wala tayo dito. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo, ha? Tama na yan. Halika dito. Gagamutin kita, Ben. Wala ho ito. Mamaya lang ho ay gagaling na rin yan. Sige na, anak. Mas mabuti kung mahuhugasan niya ng malinis na tubig. Ako na ho ang gagawa niyan, Aling Trining. Tita, paano nyo po nalaman ang mga bagay na yon, ha? Turo yun sa akin ng namayapa akong ama noon. Dati kasi, isa siyang manghihilot at alam niya ang tungkol sa mga ganong bagay.
Mabuti naman ho at natatandaan nyo pa. Oo, iho. Yan kasi ang madalas kong gawin dito. Manghihilot ako at manggagamot. Nag-iingat lang akong makatawag ng masamang enerhiya. Mag-iingat kayo rito, tita. Kayo lang mag-isa. Sumama na lang kaya kayo pabalik sa amin para hindi na kayo mag-isa dito sa bahay nyo. Nagulat kaming lahat nang tila ba may malaking bagay na bumagsak mula sa langit at nahulog sa bubungan ng bahay nila Aling Trining. Gusto kong tignan ngunit ayaw akong palabasin ni Mama dahil baka raw kung ano yun. Ma, hindi natin malalaman kung dito lang tayo. Lalabasin ko at dito lang kayo ah. Lumabas lang kayo pag hindi ako agad nakabalik. Kung si Bogart man yan, tama lang na matapos na dito ang lahat. Tahimik tayo hindi ba? Pero sila ang lapit ng lapit at pilit tayong ginugulo. Kaya siguro oras na para ipaghiganti ko si Papa. Sino na naman kaya yan? Akala ko ba tapos na? Nawala na po yung pausok nyo, tita. Sandali at gagawa ako ulit. Samahan ko na po kayo. Aling Lupe, sandali lang po tutulungan ko lang po si tita. Walang problema, Iha. Mag-ingat ka, anak. Kung siya nga yan, sana malampasan natin ito upang mamuhay na tayo ng tahimik at wala nang aswang pa na manggugulo sa ating dalawa. Lumabas ako habang nakatingala sa bubungan nila. Wala naman akong makita kundi puro itim lang sa paligid. Pero isang malakas na presensya ang naramdaman ko sa aking likuran. Kaya pumihit ako ng mabilis. Sinuyod ng aking paningin ang buong paligid at ang daming nakapalibot na aswang sa buong kabahayan ni Aling Trining. Mukhang may sugat ka, bata. Nadali ka siguro ng aswang na si Ina. Akala ko ba mahusay ka? Bakit nadali ka ng isang babae, ha? Babae baka mo? Baka aswang, hindi babae. Mga peking nilalang lang na nagkukubli bilang normal na tao. May sugat ka na nga, nakukuha mo pang tumawa, ha? Bakit hindi? Mamaya lang maghihilom na mga ito. Mahusay ang ginawa nyo dahil naisahan nyo ang bangkilan. Pero alam mo bang narito din siya ngayon? Alam ko at ramdam ko. Bilib din naman ako sa tapang mo, bata. Baka hindi ka na makagalaw dyan sa kinatatayon mo kung makita mo kung gaano kami karami. Hindi ka ba nanliliit? Sa dami nyo talagang nagtawag ka pa para lang matalo ang gaya kong mag-isa lang? Hindi ba mas nakakatawa yon? Tama na ang daldal. Simulan na natin to para matapos ng paghihirap nyo. Sugurin sila! Sige, lapit! Sabay-sabay silang lumapit at walang humpay ko naman na iwinasiwas ang hawak kong buntot pagi. Pabalang na bumukas ang pinto ng bahay ni Aling Trining at kita kong maging sila ay may kanya-kanyang hawak na sandata. Naalis ang sombrero ko kaya lumantad ang aking puting buhok. At dahil nga madilim, ay hindi mo maaaninag ang aking balat na nakuha ko rin sa aking ama. Hawak ni Mama ang ilang dinikdik na bawang ni Aling Trining habang may supot ang mga kamay at may takip ang ilong niya. At si Pani naman ay ang bawang na niluto ni Mama na may halong kalamansi. Hindi ko napaghandaan ang pagsugod ng isang asong itim, kaya nang umatake ito ay binigyan niya ako ng isang sipa sa aking sikmura. Medyo napaluhod ako dahil sa hindi ko yun inasahan. Narinig ko pa ang pagtawa ni Bogart. Maging nang tawagin ako ni Mama ay nakuha rin ang atensyon ko. Tumayo ako at sa muling pagsugod nito ay hindi ko na hinayaan na tamaan niya pa uli ako. Pag-igkas ng aking kamao ay sapulito sa mukha kaya tumila po ng aswang na anyong aso sa isang malaking puno. Tumama ang likod nito. Sabay bagsak sa lupa na walang malay. Anak, ayos ka lang ba ha? Natamaan ka. Huwag niyo ako intindihin, Ma. Kaya ko ang sarili ko. Sige na! Malapit na rin ang bukang liwayway, anak. Konti na lang. Kaya mo yan. Ha? Hindi nyo naaabutan ng bukang liwayway. Dahil dito pa lang, tatapusin ko na kayong lahat. Ikaw ang mamamatay, Bogart. Sisingilin kita sa pagpatay mo sa aking ama. Kaya huwag kang magsalita ng tapos. Tignan lang natin, bata. May isang paraan naman para mabuhay ang mga kasamahan mo na yan eh.
Yan ay kung gusto mo lang naman. Ben, huwag kang makinig dyan! Tuso yan, anak! Anong paraan ang sinasabi mo? Umanib ka sa amin at iwan mo ng pagiging isang mabuting gabunan. Yon at makakaalis ang nanay at mga kaibigan mo. Simple, hindi ba? Paano naman ako makakasiguro na tutupad ka? Anak! Ano bang sinasabi mo, ha? Huwag kang makikinig sa kanya! Oo nga, Ben, niloloko ka lang yan. Papatayin ka rin yan, ano ka ba? Paano? Sagutin mo ang tanong ko, Bogart! May isang salita ako, bata. Palalayain ko sila. Basta umanib ka lang sa amin. Ben! Huwag mong gagawin yan! Pwede ba, ma? Tumigil muna kayo. Lagi na lang kayong pasaway. Kaya oras na siguro para hayaan ko na kayo. Tutal, hindi nyo naman ako pinakikinggan eh. Ben, nanay mo yan! Bakit ganyan ka? Napakaduwag mo! Isa ka pa! Ikaw ang may kasalanan nito. Kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Tama ka, Ben. Siguro nga ay kaya mo na. Sige! Iwan mo na ako! Tama kayo. Iiwan ko na kayo dahil nakakasawa na kayo. Pinandilatan ko ng mata si Mama para ipaalam na sumakay na lang sa drama ko. Ito lang ang paraan para malito si Bogart. Ang isipin na nag-aaway kaming dalawa. Nang balingan ko naman ito ay nakangisi nga. Kumagat siya sa pain ko. Kita ko naman ang gulat at sakit sa mukha ni Pane. Kaya naisip kong saka ko na lang ipapaliwanag pag natapos na kami sa laban. Dahil ang dami na nga ng mga aswang sa paligid namin, kinabahan na ako kung paano sila lalaban ng lahat. Mabuti na lang at may alam si Aling Trining. Nakatulong din sa amin na labanan ang aswang. Tama na yan, bata. Paalisin mo na sila. Tutali, hindi naman sila kailangan dito. Tumahimik ka! Usapang mag-ina to, kaya babalikan kita mamaya. Okay. Umalis na kayo dito, Ma! Isama mo na yung dalawa! Hindi mo na kailangang sabihin dahil iiwan na kita dito! Po, pero bakit po natin iiwan si Ben, Aling Lupe? Tulungan natin siya, matatalo natin ang mga yan. Pane, hayaan mo sila. Usapan nilang mag-ina yan. Pero, Tita Trining, Hayaan mo sila, Pane. Sa likod mo! Nakita ko kung paano makipaglaban ng magtiyahin. Natuwa naman ako dahil nakuha agad ni Mama ang drama ko. Kaya sa hudyat ko ay ibinigay niya sa akin ang punyal na kanyang hawak. Saka ko inatake ang papalapit na aswang sa akin. Hindi mo maawat ang mga alagad mo, Bogart! Hindi ako naniniwala sa'yo dahil hindi mo sila kayang patigilin sa pag-atake. Pwede na ako magsalita? Magdesisyon ka na rin muna. Kita mong tuloy din sa pag-atake ang mga kasama mo. Wala akong tiwala sa inyo, lalo na sa'yo. Magdesisyon ka na. Aalis na kami, anak. Sana lang ay masaya ka sa pagtalikod mo sa akin. Aling Lupe. Ano ka ba, Ben? Isa kang duwag. Tawagin mo na ako sa kung anong gusto mo, Pane. Maiintindihan mo rin ako. Umalis na kayo. Ma! Alis na! Aalis talaga kami! Diyan ka na! Lumapit ako kay Bogart nang makita kong halos naubos na ang mga kasama niya. Nakangisi siyang nakatingin sa akin at hindi pa nasiyahan. Humalakhak pa ng malakas. Buong akala niya ay nabilog niya ang ulo ko. Pero ang totoo, siya ang nauto ko. Nang makalayo ng bahagya sina Mama, ay doon lang ako napanatag. Tama ang desisyon mo, Ben. Palagi namang tama ang mga desisyon ko. Kaya nga kami nagkaintindihan ni Mama. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ben, anak! Ngayon na! Gawin mo na! Heto! Inilabas ko ang punyal at humarap kay Bogart. Hindi niya napaghandaan ang aking pag-atake. Sinaksak ko siya sa dibdib kaya nanlaki ang kanya mga mata at hindi nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Unti-unting nagluwa ito ng dugo sa bibig at maging sa kanyang mga mata. Nakangisi ako sa kanya habang siya ay hindi makapaniwala sa aking ginawa. Sinong tuso sa atin ngayon, ha? Mali ka nang inakala sa akin. Paanong... Hindi! Ikaw ang hindi nasisikatan ng araw.
Para ito sa papa ko na nagmakaawa, pero kinitil mo pa rin ang buhay. Para din to sa mga nabiktima nyo ng walang kalaban-laban. Traitor ka! Anak ka nga ni Ismael! Akala ko matalino ka? Wala ka pala eh! Idiniin ko pa at pinaikot ang punyal sa kanyang dibdib hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at mawala ng malay. Mabilis na bumalik patakbo si Mama sa aking kinaroroonan para yakapin ako. Napaiyak ito at ginantihan ko rin ng mahigpit na yakap. Napakahusay mo, anak. Kung nabubuhay lamang ang iyong ama, siguradong ipagmamalaki ka niya dahil sa husay mong makipaglaban. Alam kong nakikita niya tayo, Ma. Tapos na rin sa wakas ang lahat. Makakapagpahinga na rin ng maayos si Papa dahil wala na ang mga aswang na pumatay sa kanya. Ibig sabihin nun, drama nyo lang ang lahat, Aling Lupe? Oo, Iha. Ano, ayos ba? Pasensya na sa nasabi ko, Ben ah. Akala ko kasi totoo eh. Ayos lang yon. Pero wag mong isipin na sinisisi kita, ha? Acting lang yon. At effective naman eh. Pinabati ko kayong lahat. Napakahusay nyo! Sinabuyan pa ni Aling Trining ng kamanyang ang katawan ni Bogart, kaya umusok ito at naging abo. Unti-unting sumilip ang araw at nagliwanag sa buong paligid. Baka sa mga katawan ng mga patay na aswang. Hindi ako makapaniwalang nagawa namin ang lahat ng yon. Pinilit din ni Pane na isama ang tiyahin niya pabalik sa aming bayan, pero mas pinili nitong manatili sa kanyang bahay. Wala namang nagawa si Pane dahil desisyon pa rin ito ang masusunod. Nakabalik kami sa aming bahay ng maayos at nagsimula ng bagong buhay. Noong unay hindi pa makapaniwala si Mama na wala nang manggugulo sa amin dahil sa wakas ay natalo at napatay na namin ang mga gabunan na may galit kay Papa. Pero nag-iingat pa rin kami ni Mama dahil hindi naman namin kilala ang lahat ng klase ng aswang. Nakasanayan na rin ni Mama na magluto ng mga pangontra kahit pa wala ang mga aswang. Aling Lupe? Ben? Nandito kami, Iha! Nasa likod! May pinabibigay po si Mama. Tsaka dumalaw po si Tita Trining kaya ito po, langis daw para sa inyo. Ay naku, nagabala ka pa. Pakisabi, salamat ha. Makakarating po. Si Ben po, nariyan ba? Nandito ako. Bakit mo ako hinahanap? Sungit mo pa rin kahit kailan. Wala, akala ko mag-isa lang si Aling Lupe dito. Ito naman. Nasa loob lang ako. Sige po, mauna na akong umuwi. Marami din kasing dala ang tita eh. Salamat ulit dito ha. Sige po, Pane, hatid na kita. wag na, kaya ko na. Mamaya sungitan mo pa ako habang nasa daan eh. Sige ka. Ikaw din. Sige na, Iha. Hayaan mo nang ihatid ka ni Ben. Wala nang nagawa pa si Pane dahil kinuha ko na ang dala niyang basket kaya kahit ayaw niya ay hindi na siya nakaimik pa. Tahimik ito hanggang sa makauwi kami sa bahay nila. Kinumusta pa ako ng Tita Trining niya. Pati si Mama ay kinumusta niya rin. Nasabi kong maayos na kami. Walang nakaalam ng nangyari sa lugar nila Aling Trining kung ano ang napagdaanan namin doon. Tanging ako, si Mama, Pane, at si Aling Trining lang ang may alam na nakipaglaban kami sa mga aswang na may lahing gabunan. Mauna na ho ako. Hinatid ko lang si Pane. Salamat Ben ah. Mag-iingat ka rin sa pag-uwi mo. Oo naman, mag-iingat ako palagi. Mauna na ho ako, Mang Julio. Naging magkaibigan na kami ni Pane. Palagay na ang loob niya sa akin at ganon din ako. Kahit na iba ang itsura ko sa kanya, ay kahit kailan hindi niya ito tinanong sa akin. Pantay ang tingin niya sa akin kahit pa medyo suplado ako paminsan-minsan sa kanya. Pero nasanay na rin siya sa ugali ko kinalaunan. Naging tahimik na kami ni Mama. Ganun pa rin pagtitinda ng basahan ng hanap buhay niya. Pero hindi na kami dumadayo kada may piyesta. Nadala na rin si Mama sa nangyari sa aming tatlo. Natuto akong kumilatis ng tao at yon ang magandang natutunan ko sa aking buhay. At sa awa ng Panginoon, namuhay kami ng matiwasay dahil wala na ang mga salot na aswang
na pumatay sa aking ama at alam kong tahimik na rin siya sa kabilang buhay. Kahit pa naging masama sila sa aking ama, hindi ko hinangad ang maghiganti. Pero dahil inadya na rin ang panahon na magkita kami ng masasamang aswang, ay doon na rin napunta sa huli. Ang bigyan ng kapayapaan at hustisya ang pagkamatay ni Papa, na amin namang nakuha. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo ha, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli! Anak, mag-iingat ka sa mga naririto.